Sa pagpapatupad ng Aral Reading Program, malinaw ang proseso ng monitoring ng learners' progress at ang kanilang posibleng pathways. Sa Key Stage 1 o hanggang Grades 1 to 3, ginagamit ang CRLA. Sa simula ng taon upang matukoy ang kasalukuyang kakayahan sa pagbasa ng mga bata, ang focus ng intervention dito ay nakabatay sa Big 6 reading skills na binubuo ng oral language, phonological awareness, phonics, vocabulary, fluency at comprehension. Ang resulta ng CRLA ay nagiging batayan para sa pagbuo ng IRIP o Individualized Reading Intervention Plan. Samantala, sa Key Stage 2 at 3 o Grades 4 hanggang Grades 10, pangunahing ginagamit ang PhilIRI o Philippine Informal Reading Inventory upang makita ang mga mag-aaral ay nasa independent, instructional or frustration level. Kung sakaling ang bata ay makakuha ng resulta ng frustration level na 3 antas o higit pa ang ibinaba mula sa kasalukuyang grade level, saka lamang gagamitin ang CRLA upang masuri ng detalyado ang kanyang kasanayan at matukoy ang eksaktong antas ng interbensyon na kailangan. Sa lingguhang implementasyon, sinusunod ang 4 na araw ng pagtuturo kung saan isinasagawa ang mga nakasaad sa IRIP. At sa ika-5 araw o tuwing Biyernes ay ginaganap ang check-in. Ang check-in ay isang formative assessment kung saan sinusuri ang natamo ng bata ng lingguhang target o session objectives. Dito, ina-update ng tutor ang IRIP, inaayos ang teaching strategies, at inihahanda ang rekomendasyon para sa susunod na linggo. Mahalaga rin na ang lahat ng pagsusuri ay sinasagawa sa isang supportive environment upang mapanatili na kumpiyansa ang bata at mabawasan ang kanyang kaba o takot. Sa pagtatapos ng bawat quarter, isinasagawa ang summative assessment na sumasaklaw sa fluency, decoding, comprehension, vocabulary at paggamit ng reading strategies. Idinadagdag din ang qualitative indicators gaya ng partisipasyon sa klase, antas ng kumpiyansa at pakikilahok sa pagbabasa upang makakuha ng mas malinaw na larawan ng progreso ng mag-aaral. Ang resulta ng summative ay inihahambing sa baseline mula sa CRLA o PhilIRI upang masukat ang kanyang kasanayan. Batay sa datos, maaring mapabilang ang mag-aaral sa isa sa 5 pathways. Una, ang exit from oral reading, kung saan natamo na ang bata ang grade level standards at nakikilahok sa mga pagbabasa sa klase nang hindi na nangangailangan ng dagdag na suporta. Ikalawa, ang exit from oral reading with classroom support, kung saan ang bata ay malapit na sa grade level ngunit may ilang minor gaps, kaya hindi na kailangan ng araw-araw na aral sessions, subalit may targeted support na ibinibigay ng classroom teacher. Ikatlo, ang exit from oral reading basic, kung saan nakamit na ang bata ng mastery ng foundational Big 6 skills tulad ng decoding at basic fluency at handa na siyang lumipat sa mas mataas na comprehension task. Ikaapat, ang exit from oral reading plus, kung saan ang mag-aaral ay consistent na grade level fluency at comprehension, kaya't nakapag-apply na siya ng reading strategies ng mag-isa at nasa instructional or independent reading level. At ikalima, ang remain in oral reading, kung saan may progreso ang bata ngunit nananatiling mas malaking agwat sa fluency or comprehension, kaya't kinakailangan ng extension ng oral sessions at mas tinatinding interbensyon sa kanyang IRIP. Lahat ng desisyon ukol sa pathways ay kailangang maayos ang dokumento, kalakip ng mga ebidensya mula sa assessment results at IRIP tracking. Ang mga rekomendasyon ay hindi lamang responsibilidad ng tutor, kundi isang collaborative decision kasama ang classroom teacher, mga magulang at iba pang educational professionals upang masiguro na ang bata ay makakatanggap ng tamang suporta.